lubog na talaga ako sa utang na loob sa kanila. Utang na loob. Yes, hello, hello. Dumating na po yung aking order na aking ano tawag ito? Dinner. Habang nag-inom ako ng kape, dumating na yung aking in-order na pizza. Pizza. Ang dinner ko tonight is pizza. Paparino pizza. Ito na po siya. And yung ano ba to? Meron pa kayo isang in-order na parang ano eh. Ano ba yun? Panakota yata yung in-order ko. Yeah, panakota. So, yeah. Doris, let's go down. We are going down, Doris. Come here. Follow to me. Going downstairs and have a bite. Maaga pa dito. Maaga, alas 5. Pero, yeah, gusto ko nang kumain para, wala, masyadong maputi yung ano ko, pagmumukha ko. Dahil siguro to sa exposure ng camera. So yes, kakain po tayo. Baka masyadong. Oh, wala kasi akong stand ng aking phone. Kaya half-half muna tayo. Half-half. So yeah, ito po yung aking order. Yeah, Doris. Pizza, tinignan ko na. Taran! Ito po yung aking dinner. So, ito po yung isa. Panakota. Yes, panakota. Buti na lang, pag-order ko, hindi ako naligo kaagad. Inantay ko siya kasi ano lang. 10 minutes lang yata. Ano lang yung malapit lang dito sa ano, sa place namin yung ano yung inorderan ko. Nasa Marquez lang yung restaurant shop. Paparino yung pangalan. Paparino. Parang ganon. Paparino pizza. So, yeah, I ordered medium size. Tapos ano siya, parang pepperoni pizza. Tapos yes, ang ginawa kong ano, in-order kong sauce ito. May sauce ako na ano. Ang tawag dito. Hindi marunong. Mayonnaise. Tsaka panakota. Ang panakota nila is 330 ito. At tsaka ito yung pizza, medium size. Pepperoni pizza, medium size. Ang price is 550. So I paid 880 and I gave a tip to the rider, and then I pay overall 900. May iniwan sa akin na pera, tapos yung ano, yung credit card iniwan din sa akin. So kung ano yung mga kailangan ko, ano kailangan bilhin, ano mga kailangan dito sa bahay, ayun, yun ang gagamitin ko. So every time na ano aalis sila na maiwan ako dito, they make sure talaga na may pagkain ako, or iwan nila ako ng cash or card. Ayaw ko na, tinanggal ko yung mga itim-itim. So, yes, let's eat po. Wow. What? Malambot yung ano. Pag sa pizza may ano, ayaw, hindi talaga ako mahilig sa tomato. Kuha muna ako ng ano, hot sauce.
sorry ha. Ito, Tabasco. Matagal ko na itong craving yung pizza eh. Nakaraan, hindi ako ng pizza kasi sabi ko, ba't ang tagal doon ako sa sa restaurant mismo pumunta. Ang tagal, paantayin pa nila ako ng 30 to 45 minutes. Sabi ko, uwi na nga lang ako kaya iba na lang yung binili kong pagkain nakaraan. So yes. Ganito po yung buhay dito nani sa Turkey. Merong swerte, merong so-so, meron namang minalas sa mga amo nila. Pero I'm really praying na lahat tayo dito na nagtatrabaho bilang nanny or domestic works ay maging okay lahat yung mga kalagayan natin. At yes, as long as na hindi tayo ginugutom ng ating mga employer, siguro wala tayong reason para mag-complain or yes, magtiis na lang tayo kasi kailangan pumunta tayo dito para magtrabaho. Pero naman, nasa sa inyo na din yun kung paano nyo i-deal yung makipag-deal sa mga employer ninyo. At kung ano man yung mga problema, kailangan nyo talaga to sit down and talk about the problem or talk about the issue between you and your employers. Kaya wala ibang makakatulong sa inyo kundi yung sarili nyo mismo. So kung hindi nyo na talaga kaya yung yung oras ng trabaho, yung mahabang oras ng trabaho, kausapin nyo yung mga employer ninyo. Kung hindi nyo kayang kausapin, mag-ask kayo help sa agency or sa agent nyo para sila mismo yung kumausap sa employer ninyo. Pero as long as na kaya mong gawan mo ng paraan para makausap mo yung employer nyo para makipag-usap sa mga employer nyo about sa mga problema nyo or sa mga issues na dapat nyong sabihin sa employer nyo, kayo na talaga ang makipag-usap sa kanila. Hindi makakatulong yung ibang tao, yung agency, hindi. Simula mismo sa sarili mo. Ikaw mismo ang makakatulong sa sarili mo to solve the problem or the issue between you and your employer. So, ganun po. Kasi ganun po ako makipag-deal sa employer ko. So, wala kayong ibang maaasahan kundi sarili nyo. At kung ano man mga issue, kailangan ipaalam nyo sa employer nyo. So, kasi parang sila yung family natin dito kasi sila ang kumuha sa atin sa Pinas at dinala dito para magtrabaho, para tulungan sila, para gumaan yung buhay nila. In the return of dollars. So, yan lang po yung kwento natin for today. Dapat kwento lang itong hapunan lang, pizza lang. Pero, yeah, gusto ko lang i-share yung mga experience ko dito at yung buhay ko dito bilang nanay dito sa Turkey. So far, so good. Naswertihan ko yung mabait na employer, galante. At I'm very grateful for that. At lubog na talaga ako sa utang na loob sa kanila. Utang na loob. So, masyado silang sa akin eh. Mabait sila. At saka galante. Wala na akong ibang hihingin pa. Kaya, yeah, thank you so much, Lord, sa pag-guide sa akin na mapunta ako dito sa employer na ito. So, yun lang po yung ating video for today, guys. Thank you so much for the support. At, yes, I'm trying to back here in YouTube. So, thank you. Ciao, everyone. See you on my next vlog. Ciao.